Nakiisa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ika-100 at 61 taong anibersaryo ng kapanganakan ni Gat Andres Bonifacio ngayong araw. Hinimok naman ng Pangulo ang mga Pilipino na bigyang parangal si Bonifacio sa iba't ibang paraan. Narito ang balita. Nagpahatid ng pakikiisa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa selebrasyon ng ika-100 at 61 taong anibersaryo ng kapanganakan ni Gat Andres Bonifacio. Sa mensahe ng Pangulo, ang Supremo ang nagpaalab sa damdamin ng mga Pilipino para lumaban sa kalupitan ng mga mananakop. Ipinunto rin niya na ang tapang ni Bonifacio ang nagbigkis sa bayan at nagbigay lakas sa marami upang bukal sa loob na iyalay ang kanilang buhay para sa Pilipinas laban sa mga kolonista. Kaya marapat lamang anya na alalahanin ang araw na ito bilang pagkilala sa kanyang sakripisyo maging sa iba nating mga ninuno. Lalo't malaki ang utang na loob ng kasalukuyang henerasyon sa kanila sa pagtataguyod ng ating sariling pagkakakinlanlan, gayon din ang kasarinlan. Hinimok din ng punong ehekutibo ang mga Pilipino na bigyang parangal si Bonifacio sa pamamagitan ng pagkakaroon ng ambag sa kalayaan ng bansa mula sa kagutuman, korupsyon, krimen at iba pang sakit ng lipunan. Samantala, pinangunahan ni Executive Secretary Lucas Bersamin bilang kinatawan ng Pangulo ang isang programa sa bantayog ni Bonifacio sa Caloocan City. Pinangunahan ng kalihim ang pag-aalay ng bulaklak sa Monumento ng Bayani. Sa talumpating inihanda ng Pangulo na binasa ng kalihim, iginiit nito na hindi salik ang yaman at kapangyarihan para maging bayani, kundi tapang, paninindigan at pagmamahal sa bayan. Ang diwa ni Bonifacio ay hindi dapat panatiling nakaukit lamang sa barya o sa mga pahina ng kasaysayan. Hindi sapat ang paggunita. Ang kanyang tapang ay dapat makita sa ating mga pagkilos. Iginiit din ng punong ehekutibo ang tungkulin ng bawat Pilipino na ipaglaban ang demokrasya, kalayaan at saligang batas ng bansa. At sa pagtindig para sa dignidad ng bansa ay nabubuhay anya ang diwa ni Bonifacio. Siya ang supremo ng hinaharap dahil ang kanyang revolusyon ay hindi pa tapos. Ito ay nagpapatuloy sa ating mga puso, sa ating mga layunin at sa ating pagkilos. Ayon naman sa Defense Department, ang kwento ng bayani na lumaban para sa bansa ay sumasalamin sa mga kawani ng DND sa kasalukuyang panahon na may tungkuling ipagtanggol ang soberanya at territorial integrity ng Pilipinas. Paghimok ng ahensya na sa harap ng kasalukuyang hamon sa ating pambansang seguridad, naway patuloy nilang maging inspirasyon ang tapang, tibay at pagmamahal sa bayan ni Bonifacio. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.